Unang panahon, nanirahan sa Alger ang matalinong hari at si Alva, ang mabait at magiliw na reyna na namuno sa dakila at maayos na kaharian na pinangalan ng Kaspa. Lahat ng tao sa kaharian ay namuhi sa kaligayahan at pagkakaisa. Pagkaraan ng maraming taon ng walang anak, sa wakas ay nagkaanak sila ng isang magandang prinsesa na nagngangalang Stella. Si Stella ay labis na minahal at pinrotektahan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang buhay ay talagang masaya, ngunit hindi ito nagtagal. Sa loob lang na isang gabi, pumanaw ang kanyang mga magulang. Ngunit walang nakakaalam ng dahilan. Binalot ng kalungkutan ng buong kaharian. Gayunpaman, mayroon pa rin isang tao na nakaramdam ng saya. Iyon ay si Gavin, ang kanselor. Sa wakas, gumagana na rin ang plano ko. Simula ngayon, madali ko nang maaagaw ang trono yon. Ang hari at ang reyna ay pumanaw na, at si Stella lang ang tanging tao na maaaring humalili sa trono. Agad na naghanda ng plano si Gavin. Iniluklok niya si Stella noong 15 taong gulang pa lang ito. Sa totoo lang, si Gavin ang nasa likod nito at kumokontrol sa kanya. Ipinataw niya ang lahat ng uri ng buwis. Pinahirapan niya ang mga tao at pinilit na sila magbayad ng mabibigat ng buwis. Pagkatapos nito, dinadala niya ang mga kautusan ng pagpataw ng buwis para pirmahan ni Stella. Sa tuwing gagawin niya ito, gagamitin niya ang kapangyarihan ng kanyang setro para mahipnotismo si Stella na hindi niya namamalayan. Nag-ensayo pala ang kanselor ng mahika para kontrolin si Stella. Hipnotismo ko ang hangal na babaeng yon na hindi niya alam. Araw-araw ay mas magagalit ang mga tao sa kanya at makukuha ko ang trono. Huh? Huh? Kamahalan, talagang hindi ka makakalabas sa palasyong ito. At huwag ka magpapakita sa sinuman. Delikado sa labas. Hindi ako papayag na ilagay ka sa panganib. Pero gusto kong lumabas dun para lang makita sandali ang mga tao. Pwede ba? Maaari mong iutos sa gwardya na sundan at protektahan ako. Hindi kamahalan. Masyadong delikado. Pumanaw na ang hari at reyna. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Pakiusap, unawain mo ang aking katapatan. Sige, dito na lang ako. Kapag pinalabas kita, masisira ang plano ko. Hindi ako ganun kahina. Palaging nag-iisa si Stella sa kanyang malaking palasyo hanggang sa isang araw nang naglilibot siya sa hardin, bigla siyang nakabangga ng isang batang lalaki. Ayos ka lang? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Eh, ikaw? Ayos lang din ako. Palibhasa ay halos magkasing edad at dahil wala pang kaibigan si Stella noon, mabilis siyang nakipagkaibigan sa bata. Hindi ko nang makalimutan. Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo dito? Napakaganda mong manamit, kaya hindi ka hardinero tulad ko. Ako si Stella, ang prinsesa ng kahariang ito. Prinsesa? Ikaw ang masamang prinsesa. Masama? Ako? Oo. Ikaw ang nagpataw ng mga batas sa pagtaas ng buwis, di ba? Ginawa mong miserable ang lahat ng tao. Ako? Hindi ko ginawa yun. Laging sinasabi sa akin ni Councilor Gavin na talagang masaya at komportable ang mga tao sa kahariang ito. Hindi kita niloloko. Kung gusto mong malaman ang totoo, bukas ang umaga, lumabas tayo doon para makita mo kung ano talagang nangyayari. Sige, magkita tayo bukas. Kinaumagahan, nagbihis siya ng parang katulong at lumabas upang salubungin ng bata. Naghihintay din ng bata. At dinala siya sa mga bayan upang makita ang kahabag-habag na sitwasyon ng mga mamamayan. Ako, hindi ako makapaniwala na naging ganito kamiserable ang mga tao ko. At gayon pa man, palagi akong naniniwala sa Councilor. Ako isang masamang prinsesa. Ayos lang, ikaw ang biktima. Talagang may problema ang kanselor na yan. Dati, nakita ko siyang gumagawa ng mga bagay na nagpapakinig sa setro niya sa loob ng kwarto. Kailangan mo siyang tanggalin. Oo, babatayan ko siya simula ngayon. Galit na galit si Stella. Ngunit wala siyang sapat na ebidensya para akusahan si Gavin. Nagkunwari siyang walang alam at naghintay ng pagkakataong dumating. Noong araw na iyon, gaya ng dati, dinala ni Gavin ang utos ng pagtaas ng buwis para pirmahan niya. Sa pagkakataong iyon, naalis niya. Habang nakikitang itinaas ni Gavin ang setro, nagkunwari siyang natulala. Bago pumirma, mabilis niyang binago ang salitang pagtaas ng buwis sa walang buwis.
Agad namang inilabas ni Gavin ang kautusan nang walang pag-aalinlangan. Hindi lang binago ang buwis, kumuha pa siya ng kayamanan sa kadyero ng kaharian. Pagkatapos ay lumabas ng palasyo at ipinamahagi ito sa mga tao. Hindi nila lubos alam na siya ang prinsesa. Pagkatapos matanggap ang kanyang tulong, itinuring siyang kanilang tagapagligtas. Samantala si Gavin, nagulat talaga siya habang nakikitang walang nagbabayad ng buwis. Matapos mag-imbestiga, nalaman niyang naglabas siya ng walang buwis na batas. Nakakainis! Paniguradong nalaman ito ng hangal na babaeng yun at inayos niya ang batas. Nakakainis talaga! Pumunta siya sa hardin at inilabas ang lahat ng kanyang galit sa isang puno. Sumpain ng babaeng yun, naglakas loob siyang sirain ang plano ko. Sinadya kong iligtas ang iyong buhay. Ngunit ito nararapat sa'yo. Malapit mo nang makita ang iyong mga magulang. Ikaw pa lang nanakit sa mga magulang ko. Ikaw ay masamang tao. Ngayon ay kailangan mong pagbayaran ng iyong ginawa. Sa sobrang galit ni Stella ay inutusan niya ang mga gwardya na hulihin si Gavin. Nagtaranta si Gavin sandali, pero mabilis siyang nakaisip ng plano. Ginamit niya ang kanyang setro upang akitin ang mga gwardya. Sila yung matras upang salakayin si Stella at ang maliit na hardinero. Nakikita ang panganib, ang maliit na bata ay sumupot kay Stella. Hinawakan ang kanyang kamay at hinila siya palabas. Pagkatapos nito, humingi siya ng tulong sa lahat. Tulong! Tulungan niyo kami! Pakiusap! Nang makitang hinahabol ng mga kawal ang kanilang mga tagapagligtas, agad na sumugod ang mga mamamayan doon upang harangin ang mga gwardya. Sinamantala ni Stella at ng munting hardinero, tumakbo sila kay Gavin at inagaw ang setro sa kamay nito. Ikaw na masama. Ngayon kailangan mong pagbayaran ng ginawa mo. Akala niyo pa din bang dalawa ay matatalo niyo ako? Katawa-tawa. Stella, gawin mo na! Nakuha ito ni Stella. Kinuha niya ang setro mula sa kanselor at pagkatapos ay pinutol ito. Hindi! 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 Nang maputol ang setro, nagising ang mga kawal. Agad silang inutusan ni Stella na ilagay si Gavin sa bilangguan. Kayong lahat. Kailangan kong aminin na ako si Prinsesa Stella. Simula nung namatay ang mga magulang ko, lagi akong nahihipnotismo ng malupit na kanselor na si Gavin. Lagi akong kumipirma sa batas ng pagtaas ng buwis. Kaya't miserable kayong lahat. Kasalanan ko ito. Masyado akong nagtiwala. Gusto kong ipahayag ang taimtim kong paghingi ng tawad sa inyo. Sa wakas, naintindihan ng lahat ng mga tao sa kaharian ang maliit na matapang na prinsesa. Kaya hindi na nila siya sinisig at minahal siya tulad ng ginawa nila noon. Inimbitahan din ni Stella ang munting hardinero na maging tagapayo niya. Simula noon, ang mga tao ay bumalik sa masayang pamumuhay sa ilalim ng matalinong pamamahala.